Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Ako po, Zaldico, nilaglag na talaga ng mga kongresista, lalo na sa bagong House Speaker na si Boji D. Talagang wala nang laban si Zaldico. Wanted si Zaldico sa Pilipinas. Martin Romualdez gagawing bayani? Hala, bakit? Gagawing bayani ng mga kongresista si Martin Romualdez kasi daw si Martin Romualdez ang nagsakripisyo. Nagsakripisyo si Martin Romualdez na bumaba sa pwesto para daw maging fair ang tawag dito investigasyon sa flood control at nanatili pa rin sa isip, sa puso ni Martin Romualdez na siya ay inosente at ginamit lang ang kanyang pangalan. Naku kabibig, paano yan kung magkita si Zaldico at si Martin Romualdez sa isang investigasyon? Sabi ng iba, pinauuwi niyo si Zaldico pero tapos kakasuhan. Si Martin Romualdez na nandito sa Pilipinas, hindi man lang pinatawag, hindi man lang kinasuhan. Ano to? Laglaga na. Kung sino yung wala dito, doon ibubuhos lahat ng kasalanan. Nako po, kung ako si Zaldico, magsalita na, kuyagyagan talaga mga kabibig. Ay, kaya ito kabibig, ang bago ngayon ay kung saan new Speaker, House Speaker Faustino Boji D. III has revoked Ako Bicol Representative Zaldico's travel clearance and ordered him to come home in 10 days to answer the pressing national matters. Ko is accused of making questionable insertions in the 2025 budget and linked also to anomalous projects. Unfair naman kung si Zaldico ang pasagutin. How about Martin Romualdez? Hindi ba bibigyan ng ultimatum kagaya ni Ko na dapat makauwi na sa Pilipinas o dapat na masagot ni Martin Ro? Ito Dear Representative Ko, please be advised that your existing travel clearance for your personal trip is hereby revoked effective immediately. This revocation is issued in the paramount interest of the public and due to the existence of pressing national matters requiring for your physical appearance. In the exigency of service, you are hereby directed to return to the Philippines within 10-day calendar days from your receipt of this notice. Your immediate return is necessary to address the aforementioned matters with urgency. Failure to comply with this directive within the prescribed period shall be construed as a refusal to subject yourself to the lawful processes of the House of Representatives and may result in the initiation of appropriate disciplinary and legal actions. Your immediate and strict compliance is expected. So yun nakabibig. Pinapapauwi na si Zaldico. Ang tanong, kung hindi uuwi si Zaldico, ano mangyari? Kagaya ba ito ni Teves? Kung ano ang ginawa ng Kongreso kay Teves, ganun din ang gagawin nila kay Zaldico. Kung magmamatigas si Zaldico. Di ba? Kung ako si Zaldico, no, unfair to, ako lang ipatawag, ako lang iimbestigahan. Dalawa kami, dalawang pangalan ang mention ng mga Diskaya, Martin Romualdez at Zaldico, tapos ito, ang igaganti nyo sa akin? Ano, laglaga na? Ano to? Wanted ako? Naku, mga kabibig. Paano kaya ito sasagutin ni Zaldico? Ano kaya maging reaction ni Zaldico upon knowing this particular notice of revocation of travel clearance? Ang tanong, baka pa-epek lang to para sabihin talaga sa mga tao na umaaksyon na ang Kongreso. Wow, ang galing. Kababago pa lang umupong House Speaker, ganito nang ginawa. Hinahanap na at papauwi na si Zaldico. Magandang development yan. Yun, pwede, magandang development to cover up mistakes or to let Zaldico answer all these queries and all this anong tawag dito? Yung tawag dito, yung connection niya sa mga di umano'y bardagulan, nakawan, kurakutan sa budget ng bansa natin. Di ba mga kabibig? So sana kung si Zaldico ang imbestigahan, isalin lang si Martin Romualdez para fair ang laban. Di ba kabibig? Nako.
Ang tanong, uuwi ba si Martin Romualdez? Si Zaldico, uuwi yan. Uuwi yan. Nakaplano na yan eh. Plan na yan eh. Sabi nga ni BP Sara, ay, maniniwala pa ba kayo dyan sa mga pagkadramahan nila? Yung pag-upo ni Boji D, ay nako, part yan sa drama. Scripted lahat. Sino ang nag-upo-upo? Si Sandro Marcos. Tapos, no, si BBM daw at saka si Martin Romualdez ay nagkagalit-galit daw kasi puwersahan daw di umano na babae na ng BBM si Martin Romualdez. Itong si Martin naman ayaw pa rin bumaba. Nagdrama-drama pa daw yan. Nako, ewan ba? Sabi pa ng iba na, o sige, sabi daw ni Martin, bababa ako basta hindi makauwi Zaldico. Hala ka, ngayon papauwiin na si Zaldico. Ano kaya reaction ni Martin? Nako, speaking of Martin Romualdez mga kabibig, eto na. Sa sobrang mahal na mga kongresista nila si Martin Romualdez, ay meron silang gagawin para kay Martin Romualdez, mga kabibig. Ano yung bibig? Resolusyon upang purihin si Romualdez. Wow! Grabe naman yung resolusyon para maging bayani si Martin Romualdez. Purihin ang ating mahal na Martin Romualdez. Itong kabibig, ito yung gagawin nila ng ng House of Representatives. Resolusyon upang purihin si Romualdez. Naglabas ng House Resolution number 297 ang ilang kongresista upang kilalanin at parangalan si dating House Speaker Martin Romualdez sa kanyang umano'y natatanging pamumuno. Wow! Galing! And undying appreciation to Martin pala to. Ito naglabas ng Resolution number 297 ng ilang kongresista upang kilalanin ang parangalan si dating House Speaker Martin Romualdez sa kaniyang umano'y natatanging pamumuno at kontribusyon sa lehislatura. Ano man natatanging? How do you say natatanging pamumuno? Paano? Ramdam ba ng tao ang pagbabago ng kanilang buhay ngayon? Yung mga mahihirap ba ngayon? Ay oo, ang dami palang akap, ang dami palang AX, ang dami palang tupad, no? Batay sa resolusyon ay hain ni si Sandro Marcos pala ang naghain ng resolusyon na ito. House Resolution number 297. Kasama si Janet Garin, Marcelino Libanan at iba pa. Kinilala ang liderato ni Romualdez bilang natatanging at mapagbago niyang pamumuno sa Kamara at sa kanyang patuloy na ambag sa pagpapalago ng pambatasang kahusayan, pambansang pagkakaisa at paglilingkod ng bayan. So kung si Martin ang bibigyan, pinupuri-puri si Martin, bakit nagkagulo ang House of Representatives? Bakit may mga pangalan ng mga kongresista na nadawit sa mga anomaly sa flood control kung talagang magaling si Martin Romualdez sa pamumuno? Diba? It's a big question, no? Na bumaba si Martin sa pwesto niya, it's because madaming kontrobersya sa House of Representatives. Pero nagpasa kayo ng resolution upang purihin si Martin. Napaka-inconsistent. Diba? Nakakatawa lang. Para lang magpanlubag loob para kay Martin. Kasi ang balita, ayaw nga ni Martin na bumaba. So para pampalubag loob ni Martin ay meron silang House Resolution 297 para purihin ang natatanging si Martin Romualdez dahil law na sa pagpatuloy na ambag na sa pagpapalago ng pambatasang kahusayan o peaceful o pambansang pagkakaisa, unity at paglilingkod ng bayan, public service. Ganun daw. Matatadaang napuwersang magbitiw si Martin dahil sa pagkadawit umano nito sa karapalang anumiyan sa National Budget at Flood Control Project. Yun kabibig. Ito yung kabibig. Yun, ito yung kanang ni Sandro. Di ba? Commending Honorable Ferdinand Martin G. Romualdez, Speaker of the House of Representatives, for his distinguished and transformative leadership of the House of Representatives and for his enduring contribution to the advancement of legislative excellence, national unity, and public service. Wow! Ang bigat. Grabe. Parang ang sakit sa ulo, no? Mabasa mo na ganito, mga kabibig. Ito pang komento. Siya na talaga.
Ito ang sabi ni Rowena, nagpapako ba siya ng cruise at sinabi niyong nagsakripisyo yan, kabibili nga lang na daw ng private jet. Di ba? Tama si Atty. Rowena. Iba talaga si Atty. Rowena. Kamara, nagdalamhati sa pagbitiw ni Romualdez. Bakit? Ano bang nakakatawa lang no? Nakakatawa lang talaga ang gagawin ng mga ano ba to? Tama talaga si Atty. Rowena Guanzon. Nagpapako ba si Martin Romualdez sa krus para sinasabi niyo nagsakripisyo siya. Di ba kabibig? Nakakatawa lang yung mga sinasabi nila. Di ba? So eto na. Speaking of Atty. Rowena Guanzon, akala niyo ba si Atty. Rowena Guanzon, tawag ito, hindi niya, kasi nagbitiw na si Martin Romualdez ay talagang hindi na niya ito i-stop na niya ang kanyang bardagulan. Hindi mga bibig. Ito si Atty. Rowena Guanzon. Bardagulan to the max pa rin siya kay Martin Romualdez. Let's listen to Atty. Rowena Guanzon. This one. Ito na. Tingnan mo dapat kung sino nakaupo. Tingnan mo. Ngayon, paano siya napalitan? Si Sandro, may marching orders, napalitan ng tito mo. Dahil hindi anak na kaya. Niya. Dahil anak niya. Pero paano kung wala siyang anak doon? It could have been anybody else. It could have been anyone. He could have said, okay, ayoko na yan. Palitan nyo na yan. And what Bongbong wants, Bongbong gets. It's always been that way. Diba? What do you mean? What do you mean by that? Well, he was only shocked. What he wants, he gets. Diba? So bakit mo kami why do you think it took him so long? Sasabihan mo kami na hindi mo siya kaya? Maniniwala ba kami dyan? Kaya ngayon nag-speaker in the first place. Kasi pinsan mo, yun ang pinili mo. Para meron kang kapitan. Diba? Kung sa mafia pa, meron kang kapitan. Ngayon, ng kapitan, naging mas powerful pa sa kanya. Abay, siya na ito. The supreme leader, Kim Bonjin. Diba? Kim Bonjin. Hindi na ito, speaker. Supreme leader na ito. Kung makaasta pa, Congress will not be a refuge for the thieves of scoundrels. Ito pa kabibigo. Ito pa. Unahin muna natin ito. This hirit ni Atty. Rowena Guanzon. Before we go back to that particular, hindi yan. Where is it? Ito. Do you think that the government, the administration right now, or the Congress right now is more corrupt than the past Congress? Of course. This is like this one is the champion. This one gets the trophy of trophies because tinuruan na sila ni Romualdez eh. Ito na yung worst nung time ni Duterte. Kahit anong sabihin nyo kay Duterte, JK, mamatay tao, ganyan, nagmumura, pero takot sila kay Duterte magnakaw ng hayag-hayagan kasi mumurahin sila ni Digong. Tama. Takot sila. Ito, pinsan niya. Sagot mo kami, boss, ha? Hindi sila takot. Di ba? Kaya, itong invention na ito ng insertion at insertion fee at flood control at rock netting, ito, tingnan nyo mabuti, you trace the budget. Nangyayari lang ito since 2022. But of course, this kaya started in 2016. Ano sabi niya? Started to get their billions. Ano sabi niya? Tinanong siya, bakit nung panahon ni Digong wala kang ganun? Wala naman po nahingi nung panahon ni President Duterte. Boom. Nang panahon ni Digong nagutom ang mga buhaya kaya ngayon nabundat ang mga animals na corruptos, sabi ng Izan. So balikan natin yung isang video ni Atty. Rowena Guanzon. It's all about VP Sara. Ito ba yun? Go. Ko ng mga congressman was to ensure na mananalo si Romualdez for president. I hope VP Sara is listening because she's the woman to be. Because ang resulta ng lahat ng mga ito, nakalokohan ng mga congressman, was to ensure na mananalo si Romualdez for president. Correct. Agree. Ngayon, hindi na. Kung 50% siya noon, kayong baka ay minus
30%. So, hindi na siya makakatakbo. Ayaw na ni BBM sa kanya, obviously. So, sino ang kandidato ngayon ni BBM? Diba? So, now, the left, kaya, Makabayan, the other parties, Liberal Party, will now have a chance. Di ba? Di ba? So, kasi, weak na yung kandidato ni BBM. Weak na weak. Kung sino man yun. I heard it can be Rimulya, the Guapo one. Or they can have an alignment. Diba? It's not impossible for the left to go with Marcos, but tatawanan ko kayo. Bakit? Kung Marcos kayo, ano ginawa ni Padilan Marcos sa inyo ng Marcelo? Tama. It's very funny if you align with BBM. But, again, BBM is not going to run for president anymore. So it will depend who his candidate is. So what will happen? Romualdez is out. It's the stage for reforms in the next term. And I hope VP Sara is listening. Because this is a serious, extraordinary stage in Philippine politics. The people are sukang-suka na sa corruption. Good. And she has the character. Good. Na matatakot din yung mga tao niya sa kanya na mangungurap. Parang si Digong. Perfect. Perfect ang pagkasabi ni Atty. Rowena Guanzon na parang si Digong, si VP Sara. O ano yan? Ibabash niya naman si Atty. Rowena Guanzon na ano yan? DDS na si Rowena Guanzon o love niya si VP Sara. Hindi, nakita lang ni Rowena Guanzon na kailangan ang Pilipinas ng Mala Duterte ang angas. Yung parang si Pangulong Duterte. Nakita ni Guanzon na kailangan ng kagaya ni Duterte. And si Sara ang nakita niya ng ganyan. Kasi sa panahon ni Digong, ang mga politiko, ingat na magnakaw. Meron na mga nakakalusot, pero hindi lahat na katulad nyo na grabe. Lantaran, sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, the best of the best. Kung trophy ang pag-usapan natin, grabe yung nakawan ngayon. Hindi ba, kabibig? So, agree ba kayo sa mga statement ni Atty. Rowena Guanzon hinggil kay VP Sara, kay sa pamuno ni BBM, pati itong si Martin Romualdez? Wala na ang limelight si Martin Romualdez. Tama nga, si Bongbong Marcos, weak na talaga eh. Kung sino mang i-endorse ni Bongbong Marcos sa pagka-presidente, I'm not sure kung mananalo. Oo. Hirap ang mga kaliwa ngayon na maghanap na pwedeng pang-counter ni VP Sara. Kasi nakikita na nila na si VP Sara talaga ang uupong president na 2028. So, lahat sila ay nagtutulungan para masira ang pangalan ni VP Sara. Take note, yung rally ang gaganapin, akala natin Marcos resign, hindi pala. Ayaw nilang i-resign si Marcos kasi takot sila na si VP Sara ang uupo. Because kung hihingi ng tao na, Marcos mag-resign ka, natural. Sino ba ang uupong bagong presidente? Si VP Sara. Kaya ayaw. Kaya sabi nila na ang rally daw ay hindi anti-Marcos rally, kundi anti-corruption. Sino ba ang nakaupong presidente ngayon? Which means yung presidente natin na ngayon, inosente sa corruption. Hindi niya alam na may corruption ang kanyang pamumuno ngayon. Ano bang klaseng rally yan? Nakakatawa lang. Nakakatawa ang mga hinanaing na, ayon to sa corruption, itigil ang corruption. Paano maa-address kung ang pumirma sa GAA sa BICAM ang presidente? So alam ng presidente. Nakakatawa. At ang chika pa, si Bongbong Marcos daw ay aaten sa anti-corruption rally. Presidente ka, aaten ka sa di ba administrasyon mo to? Parang sinampalan ni Bongbong Marcos ang mga rallyista. Parang, sige, gusto nyo? Sige, aaten ako. Ay, naku mga bibig. So, yun po mga kabibig ang ating Ladies Libag-Libag for today. Nakakatawa lang. Pero, believe ako kay Atty. Rowena Guanzon ha. Talagang she is doing the right thing to educate the people and to tell the people na iba na. Kailangan na natin ng isang
kamay na mala Duterte para matakot naman ang mga politikong magnanakaw. Walang katakutan ngayon eh. Tapos pag ang politiko ay mabulgar, ma-brought up yung mga pangalan nila sa mga kontratista, magpapa-inosente. Diba? Yun lang kabibigang atin. This is Libak-Libak for today. Gusto niyo bang maging bayani si Martin Romualdez? Comment down below. Saldi ko, wanted na sa Pilipinas. Bye everyone. See you next time.